Alright, Mare, 26 na taon na ang nakakaraan nang siyempre ay maganap yung pag-iisa no, ng bawat Pilipino at nagmarcha para ipaglaban ang ating demokrasya. Sino nga ba makakalimot sa alaalang iniwan ng isang mapayapang revolusyon sa EDSA? Halina po't sariwain ng mga hindi malilimutang eksena mula sa EDSA People Power Revolution. Pebrero 25, 1986, nagtagumpay ang Bloodless Revolution na isang sa naging simbolo ng ating kalayaan. At ngayong 26 na taon nang nakalilipas, isang kababayan natin ang inaalala ang tagumpay ng People Power sa pamamagitan ng mga kuha niyang larawan. Siya si Sunny, isang freelance photojournalist. Nung kasagsagan ng EDSA People Power, contributor siya ng Philippine Free Press at Veritas Magazine. Sa may Mother Ignacia Street, sa may Panaya Avenue, sumakay ako ng isang APC, nasa tuktok ako ng APC. Tapos sasalubong dun sa mga tangke dun sa may Timog, tsaka Quezon Avenue. Sabi, paano ko makakababa dito? Sabi, bahala na ako, pero pandami naman kasing tao eh. Sabi ko, bahala na. Bilang professional photographer nung panahong iyon, hindi raw madali ang tawag ng tungkulin. Ilang araw daw siyang hindi nakakauwi ng bahay at sa mismong pagko-cover niya sa revolusyon, lakas loob siyang sumasampa sa mga tangke at gumigita sa mga sundalong may hawak na baril. First time in my life na as a person, as an individual, and also as a photojournalist, sabi ko, wow, this is it. Kailangan mai-record ko lahat na pwede kong i-record dito. Ang larawang ito nakuha niya habang nag-aalsang sambayanan, malapit daw sa kanyang puso. Meron pa akong isang nakuna sa rehas ng Camp Crame, isang nanay at saka isang anak na babae, tapos yung sundalo nasa kabila ng rehas ng gate ng Crame. Sabi niya, kayo nang bahala sa bata kasi sa mga bata kasi balita namin lulusubin kami ngayon. Sabi gano'n, hindi ko na malalaman kung magkikita pa tayo. Sabi gano'n. Dahil sa pagmamahal sa propesyon, hindi lang ang 1986 People Power ang kanyang nakuna ng mga litrato dahil maging ang mga sumunod na People Power, naging bahagi rin ng kanyang buhay. Pero para kay Sunny, isa lamang daw ang ibig ipahiwatig ng EDSA Revolution at yan ay ang pananaig ng nagkakaisang boses ng mamamayan. Hindi raw mababayaran ng mga karanasang ito ni Sunny. Ako'y natutuwa na nakakuha ko ng mga images at na-share ko sa ating mga kababayan. At sa larawang kanyang nakunan, ito ay mga kayamanang hindi kailanman matutumbasan ng salapi. Napakagandang balikan. Sariwain yung, lalo na bilang isang mamamahayag, Susan. Ako, I always feel so grateful pagka pag-uusapan yung EDSA People Power 1, ha? Dahil yun talagang dun mo nakita yung pagkakaisa na genuine, no? Walang halong politika na, hindi katulad ng mga iba, no? Ano ka na nun? Grade 4 lang, grade 4. Pero ngayon tinatamasa natin yan bilang mamamahayag. Yan ang isa sa mga bunga. Ayan, resulta niya na talaga. Kaya dapat natin yan talagang binibigyan pahalaga at laging ginugunita.